Aking pong topic ngayon, you are anointed and set apart. Nung isang linggo, kayo ay tinuruan ko po ng you are anointed to run the race with endurance. At yun po yung nirelease. At may mga nagpatotoo po sa akin dahil nang tinanggap na anointing, nakatayo siya, nagawa niyang tumayo sa harap ng maraming tao sa barangay. Nag-speak ng Word of God. Biglaan po yon. Siya'y in-appoint, and then sabi niya, tamang-tama, tumanggap siya ng anointing. Nilakaran niya. Sino po rito yung hindi na-anoint ng isang linggo dahil wala ka? Huwag kayong mag-alala. May anointing of oil ngayon. Kaya abangan niyo po yung mga mensahe at hilingin niyo sa Panginoon kung anong inyong gusto para pag in-anoint kayo, okay, kasi yun po ang nangyari doon sa nag-testify, may hiniling siya sa Lord na maka-breakthrough siya at naganap. Habang kayo nakikinig, pwede kayong mag-usal ng panalangin sa Panginoon. Ang Lord ay nakikinig. Para pag pila ninyo, alam nyo na inyong tatanggapin pagka kayo'y in-anoint. Yung oil, ituturo ko po sa inyo kung bakit oil. Yung anointing, ituturo ko rin sa inyo bakit may anointing. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, napakaganda. That you are anointed and set apart for God's special purpose. Sino rito yung naniniwalang ikaw ay pinili ng Diyos? Pumalakpak ka sa Panginoon. Anointed and set apart. When God anoints something, He sets it apart. And it is holy and separated for His use. Ang isang taong inanoint ng Lord, ito'y for a special purpose of God. Para ikaw ay maging effective kung saan ka man nagwo-work. Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, empleyado, ikaw ay lola, o ikaw ay nasa ministry. For you to become effective, the Lord want you to know and understand that the Lord set you apart for His special purpose. Holy, separated for His use. Makinig po kayong mabuti sa lahat ng gustong matuto. 1 John 2:20, but you have an anointing from the Holy One. Kapag sinabing anointing, you have been set apart, especially gifted and prepared by the Holy Spirit. And all of you know the truth because He teaches us, illuminates our minds, and guards us from error. Yan ang magandang balita na sinasabi ng 1 John 2:20. You are set apart, gifted. Alam mo ba yon? You are gifted. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ikaw ay totoong born again, maniwala ka, you are set apart for God's special purpose. Huwag mong nga hayaan na ilisanin mo ang mundo na yung gifts and talents mo ay malibing sa sementeryo na hindi mo nagamit. Hello? Everyone are gifted. Sabi po ng Amplified Version. Kaya po kami, ang bishop, ang nais namin, patuloy kaming palusugin, palakasin, hanggang may buhay. Gusto namin maglingkod sa Panginoon. Hindi ayon sa gusto namin. Hindi ko pinahintulutan ng edad na magdikta ng aking kalusugan. Pagtanda ko, malakas pa rin ako. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, pagtanda mo, gusto mo malakas? I-deklara mo yan. Huwag mo laging sasabihin niya, ako'y may edad na. Ako'y mahina na. Ay siya, yan ang mangyayari. Ay ngayon pa lang, ideklara mo na. You are gifted, especially gifted, set apart. Sino rito ang masaya
that you are anointed by the Holy One. You are gifted and talented, set apart, special sa Lord. Huwag mo nga hayaan, nalisanin mo ang lupa na yung katawan ay malagay sa sementeryo na hindi mo nagamit ang regalo ng Diyos sa iyo. Gamitin yan. You are set apart. You have been, basahin po natin. But you have, sabihin mo personal, I have an anointing from the Holy One. I have been set apart, especially gifted, prepared by the Holy Spirit. Inihanda na ni Lord ang lakas mo. Sabi ng Isaiah 40:31, ang nagtitiwala kay Yahweh magpapanibagong sigla. Ang lakas ay matutulad sa lakas ng pakpak ng agila. Lalakad ng lalakad, tatakbo ng tatakbo, hindi manghihina dahil may lakas. Hallelujah, dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Ingatan lang natin ang laging kumain ng baka. Sabi nila, totoo ba yun? Sino ba rin yung matatanda na mahilig sa baka at bulalo? Ano pa yung mga laman loob? Totoo ba yun? Hindi raw totoo. Sige, kain pa. Hindi raw yung tunay. Okay. And all of you know the truth because it teaches us, pwedeng kumain ng laman loob. Pwede pala. Hindi, ako hindi. Ayoko. Okay. Psalms 4:3, ito po ay isa sa aking devotion natin na isinend ko sa inyo. Basa po. Know that the Lord has set apart. Nasaan ang set apart? Nasaan ang ibinukod ni Lord? Ay, kita ni Lord, tayo po ay naka-video sa langit. Ay, nag-error, no signal. Know that the Lord, Psalms 4:3, know that the Lord has set apart His faithful servant for Himself. Nasaan ang mga faithful servant ni Lord? For Himself. The Lord hears when I call to Him. Ang Lord ay nakikinig sa mga faithful servant. Yun po ay sa NIV. Tingnan natin sa easy to read version. The same book, Psalms 4:3. Ang ginamit po roon ay set apart His faithful servant. Faithful servant. Set apart. Dito po sa easy to read version, yan, easy to read. Pakita mo muna yung NIV. Tingnan nyo ha. Psalms 4:3. Makinig po tayo. Know that the Lord has set apart His faithful servant. Tingnan natin for Himself. Okay? Tingnan natin ang easy to read version. ERV. The same book, Psalms 4:3. You can be sure. Yan bang si pinadala ko? Yan, tama. You can be sure that anyone who serves the Lord faithfully is special to Him. So, ang kanyang inihiwalay ay special sa kanya. Di po ba naman, sa handaan, may isineseparate kayong menu para sa special person? Tama ho? Tama ba? Ay, alangan naman daigin natin si Lord. Si Lord, may inihiwalay at ikaw yun. Because you are special for Him. Nasaan na mga set apart, inihiwalay ni Lord, special tayo? Gifted ka. And you are faithful servant of God. Amen. Tingnan natin doon sa doon sa Holman, HCSB. Yan. The same pa rin, Psalms 4:3. Know that the Lord has set apart the faithful for Himself.
Ikaw at ako'y inihiwalay. At alam ko, ang mga inihiwalay ng Panginoon, ikaw ay faithful sa Lord. Ikaw ay faithful tithers. Ala, humina na. Ikaw ay faithful servant. Ikaw ay faithful. Praise. Yan. Ayan. Okay. So, kanina, nabasa natin, we are set apart, especially gifted. Tandaan nyo yan, ha? Sino tinutukoy ko ritong set apart? Specially gifted. Faithful servant. Faithful tither. Faithful wives. Faithful husband. Kakunti yata may asawa din ay. Faithful sa Lord. Yeah, very good. Talapakan natin si Lord. So, tayo'y set apart. Wow! Gusto mo ba yun na ikaw ay sinet apart ni Lord? Kasi gusto ni Lord maggamit ka for special purpose. Special ang pagkatawag sa'yo. Tingnan natin doon sa Good News Translation, GNT. Maganda rin. Basa. Remember that the Lord has chosen. Iisa po yung book. Psalms 4:3 pa rin tayo. Pero, iba. Maganda. Basa po. Remember that the Lord has chosen the righteous to His own. Sino rito ang pinagkapili-pili ni Lord? Dahil ikaw ay pinili, ikaw ay inihiwalay. Inihiwalay ang trigo sa ipa. Kasi ang ipa sinusunog. Ang trigo, hallelujah, tayo mga tupa ng Diyos, inihiwalay sa kambing. Ang kambing nanunuwag, ikaw ay tupang maamo. Sabi mo sa iyong katabi, mukha ba kung maamo? Pinili ka ni Lord sa dami ng tao sa mundo. Masaya ba tayo mga nasa online naririto? At sa katotohanan ikaw ay pinagkapili-pili ng Lord. Ang pinili ng... Tanong ko kayo, masaya ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Ang pinili ni Lord inihiwalay. Ang inihiwalay, special sa Kanya. Wow. Sabi mo sa iyong katabi, mukha ba kung special kay Lord? Ay, special ka. Specially gifted. And you are righteous for His own. Mamaya, yung word na righteous, bibigyan natin ng diin. Mauunawaan nating lahat. How the Lord sees you and me. Ano kayang tingin sa'yo ni Lord? Na ikaw ay supladita? Na ikaw ay suplado, na ikaw ay palaaway. Hindi ganyan ang tingin sa'yo ni Lord. Abangan mo later. Abangan mo later. Ay, ang ganda na nasa likod ko. Natatakloban. Hallelujah. O, diba? Ano natandaan natin? You and me are set apart, special sa Lord, faithful servant, faithfully gifted, chosen. Palawakan natin si Lord. Pinakita ko po sa inyo, ito pa yung maganda. Okay na lang. Meron na? Oh, thank you, DJ. Mag-anak na Ray Bless. Yan, yung pong anak niya, yun. Nandun. 2 anak. PowerPointer at saka sa ano? Ano ang tawag dyan? Mixer. Oh. Si Engineer Dan, dyan sa pagpapagawa. Yan 2, architect at engineer. Sa music.
also chairperson. At sa couples. Okay. 1 Corinthians 6:11. Ang ganda nito. Basahin po natin. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Abay, para yata tayong walang narinig na maganda. Sino rito ang tunay na nakipagkasundo kay Lord at alam mo sa sarili mo, hindi mo kayang magpakabanal? At ang ginawa ni Lord, nilinis niya tayo at tayo ay para sa kanyang harapan ay pinapaging banal. Sino rito ang tunay na born again? Ang tunay na born again, may relasyon kay Kristo, may tunay na pananalig kay Kristo, nasa iyo si Holy Spirit, ikaw ay nilinis na. Ikaw ay nilinis na. Hallelujah! At ginawa na tayong banal ng Diyos. Sinong gumawa para ikaw ay maging banal? Si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Paano yun? Nung mamatay si Christ sa cross, kinuha niya lahat ng kasalanan. Nakakaawa ang mga taong walang relasyon sa Panginoon. Nakakaawa ang mga taong hindi born again. Hindi nila alam na may tunay na Diyos na nagbayad ng kasalanan. At dahil bayad na ang kasalanan, yung kabanalan ng Panginoong Diyos, nung tanggapin natin ang banal na Diyos, imputed. Tayo nilinis, hinugasan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Yung dugong banal na tumigis sa Panginoong Yesus, yan ang ipinangbayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kasalanang minana kay Adan, kasalanang nagawa from the past, kasalanang magagawa pa, huwag mong sasadyain. Lahat yan ay bayad na. Basa uli. Basa uli. Subalit lininis na ako sa aking mga kasalanan at ginawa na akong banal ng Diyos. Woohoo! Pinawalang sala na ako. Oy, kayo gay masaya ang nagdideklara. Hindi ko ako may sabi, yan po. Why? Because of our connection with Christ who is holy. What you believe, you need to confess. Nananalig ka sa binabasa, confess it. Go. Pinawalang sala na ako sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Sino na pawalang sala na? Sinong masayang masaya? Tingnan mo ang mukha ng masayang masaya diyan. Tingnan mo nga, tingnan mo. Pumapalakpak sa Panginoon Diyos at nagpapasalamat. Lord, salamat! In Christ, there is no condemnation. Ito ang gusto kong iwanan sa ating mga kaisipan. The enemy is the one who always accuse the brethren. Yan po ang ginagawa ng kaaway, to accuse ang mga anak ng Diyos pag nagkakasala. No way! Ayaw ni Lord. Kaya ngayong umaga, makinig kang mabuti. Sabihin mo muna sa iyong katabi, huwag mo akong kakausapin pag hindi kailangan. Ako'y nakikinig kasi mahalaga. Okay? Sino uli ang nilinis na at pinapaging banal ng Diyos? Na anytime dumating ang Panginoon, kasama ka sa rapture of the church. Amen? Hallelujah. You and me, being anointed and set apart for God, are all righteous in God's eyes. Kakagulat ano? We are righteous in God's eyes. Sa paningin ng Panginoong Diyos, tayo ay righteous. Base sa ating binasa kanina sa 1 Corinthians 6:11, Psalms 4:3, dapat nyo, sabay-sabay po tayo, dapat nyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal. Sinong ibinukod dito ng Panginoon? Bakit tayo naging banal? Dahil
sa ating pananampalataya, sa ating pakikipagkaisa kay Christ, sa ating relasyon sa Kanya, upang hindi ka mamuhay na ikaw ay full of guilt. Ayaw ni Lord bilang Kristiyano. Gusto ng Panginoon, hanggang mamaya mauunawaan niyo, ang ganda po nito. You are anointed, and the one whom the Lord anoints and set apart for God are all righteous in God's eyes. 2 Corinthians 5:21. Patutunayan po natin yan. 2 Corinthians 5:21. Bukod pa sa Corinthians 6:11 na tayo nilinis at tayo'y binanal ng Diyos. 2 Corinthians 5:21. He made Him. Sino yung Him? Jesus, who knew no sin. Si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan that we might become the righteousness of God in Him. Wow! Si Christ na walang kasalanan ay naging kasalanan, kinuha niya ang kasalanan ng tao. Kasalanan mo't kasalanan ko, kinuha niya, ipinataw sa Kanya at si Christ ang naparusahan upang ikaw at ako habang nabubuhay ay sabihin mo, you are righteous in God's eyes. We receive the righteousness of God in Christ Jesus. Ang palakpak kay Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba. Grabe. Anong purpose? Para hindi ka pumayag na pag ikaw ay nagkamali, ang kaaway agad ang ginagawa. Naku, hindi ka kasama sa rapture. Naku, hindi ka mapapatawad sa iyong ginawa. Naku, hindi ka talaga born again. Naku, hindi ka talaga palakngit. Yan ang mga isinusupla ng kaaway. Huwag kang papayag kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Sabihin mo, nagkamali man ako. Ako'y nagsisisi, tinatalikuran ko ito. Ang dugo ni Jesus na ipinambayad sa akin. Ang tingin sa akin ni Lord, ako'y righteous sa Kanyang harapan. Are you listening? I'm righteous in His sight. Again, basa. He made Him. Sino yung Him? Christ, Jesus. Who knew no sin. Walang kasalanan. To be sin for us. Naging kasalanan. Lahat ng kasalanan, kabayaran ng kasalanan, ikinuha niya. Siya ang kumuha ng kasalanan. Siya na rin ang nagbayad ng lahat ng kasalanan. Bayad na ang kasalanan ng mga tunay na born again. Kaya ikaw ay mabubuhay ng may kapayapaan at kagalakan. Yan ang gusto ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Pero hindi pwedeng maging lisensya yan. Hindi yan lisensya para gumawa ka ng pagpapatuloy ng kasalanan. Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, 2 Corinthians 5:17. At ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Taas ang kamay ng tunay na anak ng Diyos, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi mo gustong sugatan ang puso ng Panginoon Diyos. Amen? The Holy Spirit never abandon us. Hindi siya umaalis, siya lang ay nasasaktan. Amen? Ang tinutukoy ko po rito yung totoong Kristiyanong pinananahanan ni Holy Spirit. You must not accept condemnation. Righteousness isn't a condition you achieve through human effort. Hindi po through human effort ang pagtanggap ng kabanalan. Para wala tayong ipagmalaki, Ephesians 2:8. Ikaw at ako ay naligtas dahil sa biyaya at sa pananampalataya upang walang magmalaki, Ephesians 2:8. Kaya righteousness isn't a condition you achieve through human effort. It is a position God places you in when you trust in Christ. Ikaw ay ipinosisyon ng Panginoon bilang Kanyang anak. Sabihin mo naman, amen. Sabi ko, ikaw at ako'y ipinosisyon ng Panginoon, ng Ama bilang Kanyang anak. Sabihin natin, praise the Lord. Kasi nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Spirit of Christ, Spirit of Abba. Nasa iyo, si Holy Spirit.
At ang maganda roon, tinuruan ko kayo, you have the seal of the Holy Spirit. Pwede pa bang mabura ang tatak ng banal na Espiritu Santo, the initial deposit? Hindi na. Nabubura po ba yung hero sa baka at kalabaw? Hindi, malibang patayin mo. Pero hindi pa rin. Ang magandang balita, ikaw ay tinatakan ng banal na Espiritong katunayang ikaw ay sa Kanya. Tayo ay sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin. Panginoon Diyos, ang magandang balita, si Holy Spirit ay initial deposit para sa maraming pangakong tutuparin niya sa buhay mo at buhay ko. Sabi ko po, si Holy Spirit ay initial deposit. Idiniposit sa iyo at sa akin para sa maraming pangako na tutugunin ng Panginoon, pangako niya sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. And God wants you to see yourself as righteous, which is how He sees you. Dapat yan. Hindi ka mamumuhay ng payapa. Ang iba sasabihin, ayaw ko na mag-born again, hindi yan na may dami-daming bawal. No. Hindi po tayo nagsasabi ng mga bawal kasi ang gusto natin ilapit ang mga tao, palapit kay Kristo. At paglapit sa Panginoon, tatanggapin si Christ, doon papasok si Holy Spirit sa buhay ng tao, doon palang mababago. Diyan ba tayo? Tinuro ko na po yan several weeks. Hindi natin kayang baguhin ang sinuman. Ang kailangan ilapit sa Panginoong Diyos. At pag lumapit, tinanggap si Kristo, mananaan si Holy Spirit. Si Holy Spirit ang bumabago sa tao, hindi tayo. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang Holy Spirit na nanahan sa atin, siya yung bumabago. Siya yung nagpo-produce ng bunga. Siya yun. Pero pag ikaw ay in-anoint, ang purpose ni Lord sa anointing for others, para ikaw ay mag-witness, para ikaw ay maging effective, kaya yung tinanggap niyong anointing. Ito po'y for your service sa Lord. Yung apan, pinihiran ng langis yan po'y service mo sa Lord, para maging effective ministry heads ka, effective workers, pastors. Kailangan mo ng anointing. At yung anointing, impartation and encounterment, yan tinuro ko sa inyo ng isang linggo. Si Moses, na-encuentro niya si Lord. Pero si Joshua, in-anoint ni Moses. Impartation ang tawag doon. Si Samuel, na-encuentro si Lord. Pero si Samuel, in-impart niya ang anointing kay David. Ibang impartation, may ginagamit na tao. Iba ang encounterment, mismong direkta si Lord ang naienkwentro. Si Paul, naienkwentro niya si Lord, pero may ginamit pa rin tao sa kanya to receive the gifts. Andiyan ba tayo? Sino po rito ang in-anoint ng isang linggo? Ang pipila lang po ngayon ay yung hindi po na-anoint ng isang linggo. Kanina marami rin. Pwede pong makita ang kamay ng mga hindi po na-anoint ng isang linggo. Kayo po ang pipila. O marami pa rin pala. Kaya pala the Lord impressed me. Ito na po yung last batch. Hanggang gabi po ako magtuturo. So God wants you to see yourself as righteous. Which is how God sees you. Sino yung masaya na ang tingin sa iyo ng Lord? Ikaw ay banal. Wow! Tingin ng Panginoon sa iyo kasi hindi ka naman papasok sa langit kung hindi ka banal. Pero makinig kayo, yun ang tingin ng Diyos. Pero ikaw ay nagkakasala. Hindi mo nga kayang i-perfect. Hindi tayo magiging perfect hanggat narito tayo sa mundong ito. Magiging perfect lang tayo pagkalaalis natin sa katawang ito. Papaltan tayo ng heavenly body. At lahat yan ay hiram natin. Pahiram sa atin ng Panginoon Diyos. Palakpakan natin. Yung righteousness, it is because you are in Christ. Hindi ho lahat ay meron noon. Ang meron lang noong imputed righteousness, yung mga nakipag-isa kay Kristo. Ang linaw, nilinis tayo, 1 Corinthians 6:11. Ang linaw.
Nilinis tayo. Wala talaga. Kung hindi tayo lilinisin, wala. Pero nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Sino rito ang nakipag-isa kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang? At tayo sa pabago, amen? Nababago tayo because of the Holy Spirit. Hindi natin kaya. Taas ang kamay na kaya na bagong kapwa mo'y dahil mo. No way. Tingnan ka pa lamang sa iyong asal, hindi na mababago, tama? Hello? Dahil hindi tayo perfect, tama po ba? Palakpakan natin si Holy Spirit na bumabago sa atin. Thank you, Holy Spirit. Yan ay sa mga taong pinananahanan ni Holy Spirit. Praise God. And for everyone who partakes, ito po ang linaw nito. Hebrew 5:13. For everyone who partakes only a milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Hindi raw po nauunawaan ang kahulugan ng righteousness. Pag sinabing righteousness, set apart. Pag sinabing righteousness, we receive the righteousness of God because of our relationship kay Christ. We receive, wala kang ginawa, kundi manampalataya. Ito ang linaw, Hebrew 5:13. Lahat daw ng mga babes in Christ, hindi raw nauunawaan ang kahulugan ng righteousness. At ipapaunawa ko po sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Basahin po natin. For everyone who partakes only of milk, yan po mga babes pa, mga babago pang Kristiyano, is unskilled, walang alam, in the word of righteousness. For he is a babe. Baby pa. Kaya ngayon, ipinapaunawa ko sa inyo, para hindi nyo ikindana, hindi kayo mag-guilty. Okay lang, godly sorrow, mag-repent. Nagkamali ka, repent agad. Lord, ayaw ko nito. Automatic, malilinis ka. Huwag mong isipin, din ako palangit kasi nagkasala ko. Anong tingin mo sa sarili mo? Eh, narito ka pa sa mundo. Aasa tayo sa righteousness ni Lord na ibinigay sa atin. Amen. Ang i-workout po natin, mga kapatid, yung ating relasyon kay Holy Spirit. Huwag mo nang i-workout ang karakter mo. It will follows na pag okay ang relasyon mo kay Holy Spirit. Amen? Aayos yan. So ito daw, who partakes only a milk is unskilled, walang alam tungkol sa word of righteousness. Ito ngayon. Romans 3:20-22. By the deeds, ang linaw po nito. New King James. By the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Sa pamamagitan daw ng pagsunod ng 10 utos, walang makakasunod at walang mapapawalang sala. Dahil walang makakasunod ng 10. Sabi sa Biblia. For by the law is the knowledge of sin. Lalo raw dumadami ang utak parang natuturete, sin-conscious lagi. Lagi nang nagkasala ako, baka ako hindi na palangit. Nagkasala ako, galit na sa akin si Lord. Ayaw ni Lord ng ganyan. Hello? Meron mga Kristiyanong ganyan. Allah, nagkasala ako. Baka galit na sa akin si Lord. Siguro kaya nararanasan ko hindi maganda. Dahil galit na galit sa akin si Lord. Kung ikaw ay tunay na born again, huwag mo yan sasabihin. Kailangan mong maunawaan nito. Na ang tingin sa iyo ng Panginoon. Pag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay umamin agad. Ano pong sinabi ko? Aminin mo agad, Lord, mali ako. Forgive me. Cleanse me, Lord. Thank you na ang tingin mo sa akin, kahit ikaw'y dumating ngayon, ang tingin mo para sa akin, dahil ako'y binayaran na yung banal na dugo, I am right with you. Ano pong sinabi ko? Ako'y matuwid sa iyong harapan. Hindi dahil sa ating effort,
kundi dahil sa ginawa ni Christ. Kaya napakahalaga mga kapatid yung faith. Faith in Christ alone. Hello. Not to your effort. Ang linaw, sabi rito, will be just in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Dahil dun sa 10 utos, dumadami lang, natuturete ang tao na makasalanan ako. Samantalang, kung ikay Kristiyano na, sino rito ang totoong born again na alam mo sa sarili mo, yung binasa natin sa 1 Corinthians 6:11, binayaran na ng dugo ni Jesus ang iyong kasalanan. Sigaw natin, Lord Jesus, salamat po sa inyong pagbabayad sa lahat ng kasalanan ko. Kasalanang minana kay Eva at kay Adan. At lahat ng kasalanan kong nagawa at mga magagawa pa. Ang lahat ng ito'y kinuha mong lahat. Lord Jesus, binayaran mo sa cross of Calvary. Kaya ang tingin mo sa akin ay matuwid. Dahil nananahan ka sa akin, Lord Jesus, bilang Lord and Savior ko. Salamat po. I am the righteousness of God dahil sa relasyon ko sa iyo, Lord Jesus. Palakpakan natin si Lord. Romans 3:20-22, by the deeds of the law, sa magitan daw ng pagsunod sa kautusan, no flesh, walang taong mapapawalang sala. For by the law is the knowledge of sin. Dahil daw dun sa 10 utos, ay ang laging iniisip ay kasalanan. Naku, nagkasala. Naku, galit si Lord. Naku, baka may mangyari sa akin dahil ako'y nagkasala. Ayaw ni Lord ng ganyan. Hello? Anong sasabihin mo? Thank you, Jesus. Puro pagpapasalamat. Bilang anak ng Diyos, magpasalamat ka, Lord. Salamat. Nagkasala man ako, pero binibigyan mo ako ng chance na ito'y itakwil at magpalinis sa iyo at tanggapin ko ang iyong pagpapatawad at ako'y bilang anak mo, hindi mo itatakwil. Ano sinabi ko po? Bilang anak mo, hindi mo itatakwil. Sino rito ang magulang na gusto magtakwil ng anak? Wala. Alam kong walang tataas ang kamay Ay, alam mas magaling ka pa bilang magulang kaysa Lord. Tama po ba? Mapaitan Lord, pinaka-sukdulan. Kaya lagi natin gagamitin yung example, pag ikaw ay may kinakounsel, halimbawa, ako po hindi makatulog kasi po ako may ginawang kasalanan, ako po hindi mapakali, ako po, abay, pagpahingahin mo naman ang isip mo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kung hindi pa, sumunod ka sa panalangin ng pagsisisi. 1 John 1:9, sabi roon, kung ipapahik na iyong mga labing iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay lilinisin at patatawarin. Sabi rito, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. Ang linaw. For by the law is the knowledge of sin. But now, eto na, sabihin natin, but now, the righteousness of God, apart from the law, is revealed to all and all who believe. Ito na. Yung mga babes in Christ, maliraw ang pagkaunawa tungkol sa righteousness. Pero ngayon, ipinapaunawa ko sa inyo, anong sabi? Ikaw at ako ay tumanggap ng katwiran dahil sa ating relasyon kay Kristo. Tayo'y set apart. Sino rito ang set apart? Base sa ating pinag-aralan, chosen, especially gifted, special kay Lord. Masaya ka ba? O di ba uuwi ang tao na masaya? Yan ang gusto ng Lord. Ang bida ay si Lord. Salamat sa mga salita niya. Salamat sa understanding na meron tayo. Amen? If you are struggling, 2 Corinthians 5:21, if you are struggling to be righteous to get into heaven, basahin mo uli ito. Kung ikaw ay nag-i-struggle sa iyong pagpunta sa langit, may kaibigan ka na nag-i-struggle kung siya ba'y palangit. Basahin mo on 2 Corinthians 5:21. He made him, ito po ang 2 Corinthians 5:21, He made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God
in Christ. Ang na kay Kristo ay tumanggap ng katwiran, kabanalan, nilinis tayo. 1 Corinthians 6:11, nilinis na tayo. Nasaan ang mga nilinis? Nasaan ang tumanggap ng katwiran at kabanalan? Nasaan ang mga set apart, chosen? Palakpakan natin si Lord. Malinaw po? Ito po'y kailangang ituro. Kasi ang dami na pong Kristiyano na, ako gay magpapatuloy pa. Pag nagkasala naman wala rin silbi. Mali. Kung ikaw ay may tatak na ng Holy Spirit, totoo kang Kristiyano, ikaw ay sa pabago because of the Holy Spirit in you. Siguro, tatanong nyo, si Judas ba? The great master teacher is no other than Jesus Christ. At si Judas ay nakaupo habang nagtuturo si Jesus. Hindi ko lang alam kung anong nasa utak na tumatakbo kay Judas. Siya ba kaya'y nakikinig sa turo ni Jesus? O ang utak niya ay laging pera? Hindi ko alam. Sino rito, habang ikaw ay nakikinig, ang utak mo ay ang iyong utak ay kay Jesus. Ang utak mo ay ang dahil ang utak mo ay nasa Panginoon Diyos kung gaano kanya kamahal. Amen? Kasi wala na pong hihigit na magaling magturo na nag-exist sa lupa maliban kay Jesus. Pero naging Judas si Judas. Why? Pinili niya kasi yun. Nagdesisyon siyang maging ganun. Sino rito nagdidesisyon na magpapatuloy ka to run the race with endurance because you are set apart and anointed by God. Kaya inanoint ko kayo to run the race with endurance. At yun na nga, may mga nag-testify how they experience because of the anointing that has been imparted, nakatayo sila boldly sa harap ng maraming tao. Si Holy Spirit yun. Palakpakan natin si Holy Spirit. In the same sense that God made Jesus to be seen, the moment you believe in Jesus, He makes you to be righteous. Masaya ba tayo doon? Base yan sa ating binasa sa 2 Corinthians 5:21. May basis po tayo. Ulitin natin. If you are struggling to be righteous to get into heaven, basahin mo at i-meditate mo on 2 Corinthians 5:21. He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Siya'y naging kasalanan dahil ang ating kasalanang lahat ay ipinataw sa Kanya. Tayo dapat ang magbayad, pero wala tayong dugong banal. Si Kristo lang ang may dugong banal na naging katanggap-tanggap sa Ama. Dahil ang dugo ng Panginoong Hesus ay banal. Kaya ikaw, hallelujah, ikaw ay pinapaging banal ng Panginoong Diyos dahil sa iyong relasyon kay Kristo. Magpatuloy tayo. Sabi mo, Lord, magpapatuloy ako ng magandang relasyon sa inyo dahil nasa inyo ang buhay, nasa inyo ang kaligtasan, nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Nagsasalita kayo? Very good. Naka-record dyan sa langit. Will you still sin? Yes. And until you get your new body, that will always be so. Patuloy tayo nagkakasala. Unintentional sin is a sin. Kaya dito, kailangan nating maunawaan na tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ating relasyon sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Palakpan natin the God the Father, Son, the Holy Spirit. Magpapatuloy ka. Ako po'y tumayo sa funeral service. Sabi ko, bigyan niyo ako ng 5 minuto para sa salvation. Seryoso ang Panginoong Hesus Kristo nung mamatay sa krus ng Kalbaryo. Gawin mong seryoso ang relasyon mo kay Kristo dahil ang kaaway, ang may pananampalataya, inaagawan ng faith.
hindi ka maaagawan. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ka papayag na ang na-establish mong faith ay mag-collapse. Sa problema, inanoint ka ng Lord nung isang linggo to pass the tests. You are anointed by God to run the race with endurance. At mamaya yung hindi na-anoint, kailangan. Para ikaw ay magpatuloy dahil pinag-aralan natin ng isang linggo. Ang sabi roon, ang buhay na abot hanggang langit. Sino rito ang nagsasabing, ikaw rito ay pansamantala lang, may inilaang buhay na walang hanggan ang Diyos sa iyo sa langit. Magpatuloy. Sabi mo, magpapatuloy ako, Lord. Taglay ang iyong presensya, Holy Spirit, sa buhay ko. Kaya ako'y laging tagumpay. Nasaan ang mga kamay ng tagumpay? Palapakan natin si Lord. Sa Diyos ang papuri. 1 Corinthians 6:11. You were cleansed. Ibinalik ko po kayo dyan. Tagalog kanina ang aking binasa sa inyo. Ngayon, English na. Basa po natin. You were cleansed and you were made holy. Sino ang gumawa para ikaw ay maging banal para makapasok ka sa langit? Si Lord. You were cleansed and you were made. Hindi po nilagay na you will be holy. You were made, ginawa kang banal. Made, past tense. Nagawa na ni Christ. Tatanggapin na lang natin. Lakaran na natin yan. Maging thankful tayo sa Lord. You were cleansed and you were made holy and you were made right. Yan pong ibig sabihin ng righteousness. Right with God. Nasaan ang mga made holy? Made in heaven. Made holy. We are right with God. Nasaan ang mga right with God? Made right. Si Lord yung gumawa. By calling on the name, tingnan nyo, kayo na magbasa. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po. But you were cleansed. You were made holy. You were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Palakpakan natin si Lord Jesus. We were made holy. We were made right with God. Paanong paraan nung tumawag tayo kay Jesus? Woohoo! At nanahan sa iyo si Holy Spirit. Woohoo! Ang linaw! Sino rito ang palangit? Sino siguradong sigurado? Palakpakan natin si Lord. Hindi dahil tayo mabuti, kundi ang Diyos na mabuti nasa iyo. Yes! Hallelujah. So our position in Christ is what gives us confidence toward God. Kailangan alam mo kung sino ka sa harapan ng Lord. Na ikaw ay nilinis, ikaw ay binayaran, ikaw ay set apart, ikaw ay pinili, kaya huwag kang tatanggap ng anumang bulong ng kaaway. Napakasama mo, huwag mo yan tatanggapin. Sabihin mo, noon yun, nilinis na ako ng banal na dugo ni Kristo. Hello? Woohoo! Huwag mong tatanggapin ang ng enemy. They are accuser of the brethren, sabi po ng Revelation. They accuse the brethren day and night. Huwag tayong tatanggap ng accuse. Accuse. Accusement. Tama bang English ko? Accusement? Accuser ang kaaway. So, Romans 14:17. Itong maganda to. Lahat ay maganda. Kaya hanggang third service, ako'y napapaalalahanan lagi ng Word of God. Kaya ako'y ganito po ka-bold. First, kanina ang daming tao. Hanggang third ako magtuturo because of this word. Grabe. Tingnan niyo ang Romans 14:17. Sabay-sabay tayo. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
Yan po ang gusto ni Lord sa iyo at sa akin, na maranasan mo joy, righteousness, and peace. Kanina binasa natin, ang tingin ng mga babes in Christ ay mali ang kahulugan about righteousness. Kaya itinuro ko sa inyo, 2 Corinthians 5:9, na tayo, we have the righteousness of God because we are in Christ. Ito ang ibig sabihin ng kingdom of God. Ano ang dapat maranasan mo dito sa lupa? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. In spite of trials, because of the Holy Spirit. Because we know, ito dapat po, makinig kayo, mahalaga po ito. Because we know we're deemed righteous in God's eyes, ang tingin sa akin ng Lord, tayo ay matuwid, we have peace. Kapag ikaw ay nakiayon sa Lord na ang tingin niya sa iyo, ikaw ay matuwid, magkakaroon ka ng peace. Ulitin ko. Pag ikaw at ako, ang tingin mo sa sarili mo at alam mo sa sarili mo, your identity in Christ, that you are made right with God, you were made holy, you are set apart, anong mararanasan mo? Peace. Yan ang kingdom of God. Peace. Gets? Pag ang tingin mo sa sarili mo, pag ikay nagkakasala, ikaw ay anak pa rin ng Diyos, ikaw ay pinapatawad, nililinis at binabago, anong mararanasan mo? Peace. At pag ikaw ay may peace, anong kasunod nun? Joy. Nasaan dito na inaayunan mo ang gusto ng Panginoong Diyos that we need. We are in the kingdom of God, and the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pumalakpak ngayon ang uuwing puno ng kapayapaan. Kasunod doon ay kagalakan in the Holy Spirit. Woo! Sinong bida? It's all because of what He has done on the cross. Kailangan ganyan ang tingin mo sa sarili mo. Na ikaw ay pinaging matuwid ng Diyos. That you were made holy. That you were set apart. That you were made right with God. Yan na dapat ang tingin sa sarili mo. Na pag ikaw ay nagkamali, Lord, sorry. Forgive me. I do not want this to, I want to do it again. Ayoko nang ulitin. Ganon, hello. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong sasaktan ang sarili mo. Ikaw talaga katanga-tanga mo. Bad. Huwag mong gagayanan ng sarili mo. Hello? Hello? Naroon bang kapayapaan? Wala. Anong gusto ni Lord? Isipin mo, you were made right with Him. And you have peace. At kasunod nun ay joy from the Holy Ghost. Palakpakan natin si Lord. You have joy when you have peace. So, eto na tayo. So, enough for that. Tinuro ko sa inyo, bago ako magano, ituturo ko naman ngayon about anointing uli. Itinuro ko, malinaw na po sa atin, we are set apart. We are made holy. We are made right with God. Na tayo nilinis na tayo pinabaging banal na, tayo'y anak ng Diyos. Malinaw na po. Ituturo ko naman ngayon, bago ko kayo i-anoint, okay, about anointing, mabilis na. God is mirroring His nature, His character, a piece of Himself to the one He anoints. Yan ang totoo. Sa mga in-anoint ni Lord, like Moses, for a special purpose. Sa mga in-anoint ni Lord, like David, napatay niya si Goliath. Sa mga in-anoint ng Lord, like Paul, like the apostles, at ikaw ngayon. Nan may nag-testify po sa akin, after the anointing, naka-breakthrough siya sa pagsasalita sa maraming tao na hindi niya ginagawa. Ikaw at ako na in-anoint ng Lord is for a special purpose. God is smearing His part of Him in you. Huwag kang matatakot humarap because of the Holy Spirit in you. Darating dyan, marirelease ang power because of the Holy Spirit who is in you. He has the real power.
Tinuro ko na yan sa inyo. Amen? Marirelease pag ikaw ay nagsishare. Yung sinesharean mo, talagang, meron namang talagang kagaya ni Jesus na nag-share kahit sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak, ayaw eh. Pero may mga pinili talaga si Lord, na kapag ikaw ay nag-share, ang lambot na ng puso, inihanda ni Lord. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power. He went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Dahil ang Diyos ay naki Jesus nung nasa lupa, nagawa niyang mabuti, nagawa niyang kalugod-lugod sa Ama, nagawa niyang mag-pray over, nagawa niyang magpalayas ng mga demonyo, nagawa niyang magpagaling ng mga may sakit. Tayo ngayon ang iniwan, John 14:12, greater things you will do because of the Holy Spirit in you. Nakuha niyo ang sinabi ko? John 14:12, greater things you will do because of the Holy Spirit in you. In me. Hindi natin malalagpasan ang kapangyarihan ng Panginoon, doon nga tayo naasa. In other words, nung si Jesus ay nasa Samaria, wala siya sa Efeso. Kasi siya ay solo. Pero ngayon marami tayong mahayo. Kaya marami tayong nagagawa at marami tayong nailapit kay Kristo. Palakpakan natin si Lord. So yun din, magpe-pray over ng mga may sakit. Because of the anointing. The anointing with you brings, tandaan nyo ito, yung anointing na meron ka, base sa ating pinag-aralan, it brings power to proclaim the gospel. Kaya humayo ka na sa kahanggan mo, sa kaibigan mo, sa lumalapit sa iyo. Share Christ. At yung nasharean mo, alagaan mo. Ano pa? It brings the power to bring healing. Kaya wala kang pagmamalaki. Uy, ako gay nag-pray, ako ga, ay talaga namang hinangaan, ako garaw, kagaling, ako garaw, ako logic ka Mali. Hindi ikaw yun, si Holy Spirit, kaya itinuturo ko sa inyo. Kaya may namamatay, kasi hindi naman ikaw ang nagpapagaling at nagpapalaya. Si Lord ang may hawak ng buhay. Huwag kang matakot mag-pray over, dahil hindi rin naman ikaw ang papatay sa kanila. Amen. Hindi rin ikaw ang bubuhay. Si Lord na nasa iyo ang magpapalaya at magpapagaling at bubuhay ng patay at magpapalakas at magpapalusog. Ang mga naririto ay may buhay na walang hanggan at may buhay na kasiyasiya. At buhay na malusog. Pumalakpak ang mga malusog. Spiritually at physically, Lord, maganap. Yan ang dala ng anointing. The power to proclaim the gospel, the power to bring healing, the power to bring deliverance and more, and the power of the Holy Spirit does it all. Malinaw po. Si Holy Spirit ang gumagawa sa likod ng lahat ng yan. Amen? Kahit sa akin pagpipreach na ito, si Holy Spirit. Sa pag-aaral ko, Holy Spirit, guide me sa tamang interpretasyon, sa tamang perspective, sa tamang galing sa'yo. Kasi mga tao, maasa na mapipid. Sino ritong uuwi? Taglay ang kabanalan ng Panginoon. Ang katotohanan, you were set apart. Ang katotohanan, the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy. Ang gusto ng Lord, kahit may problema, maging masaya ka dahil may buhay na Diyos kang kasama. Sabihin mo, kasama natin ang Panginoon Diyos, siya'y buhay. Handa siya magpagaling. Matthew 6:13, patapos na po ako. And he cast out many demons and anointed with oil, with many. Anointed with oil, many. Ito pinapahiran talaga noong pa ng langis ang mga may sakit. Hindi langis ang magpapagaling again and again. Ang gumagawa ng kagalingan at himala ay si Lord. Si Holy Spirit. Gets? Hindi ako, hindi ikaw. Ang langis ay hindi rin. Ang pahid ng langis ay ginagawa noong pa. And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. Hindi because of the oil. It's because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. The Spirit of Christ. Hallelujah.
Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya mamaya, pipila kayo mabilis. Anoint ko kayo ng oil. Ako lang ay taga-anoint, kagaya ni Moses kay Joshua, kagaya ni Samuel kay David. Anoint ko kayo ng oil. Pero, humingi kayo kung ano, yung po nag-testify sa akin, hinilink niya talaga. Siya'y makabreakthrough, makatayo sa maraming tao. Naganap. Pipila kayo, hilingin ninyo kung ano yung gusto nyong i-impart sa inyo ng Lord. Gets? Sino mga pipila rin eh? Pipila kayo. Mabilis lang po. I-release ko lang anointing oil for God's special purpose in your life. Amen? At kayong mga nakaupo, kayo'y magpe-pray pa rin. Okay? Okay? So whenever an object and person was poured out with oil, they are considered holy. Basa. Set apart. Set for a divine purpose. And God is mirroring His nature, His character unto an individual. Oil poured out to David represent to the marking of God to be king. David was being set apart, being sanctified, being backed up by the authority of heaven. And God vindicated David, and God was endorsing David. And the anointing is the power of God, and this is how the Holy Spirit works through you. Jump na ako. Magja-jump na ako. There's only one anointing that can accomplish different purposes that comes from the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit within you, not only does the anointing works within you, but works through you, gagamitin ka to reach those around you. Oil is therefore an appropriate symbol. Oil. Basa po. Oil is therefore an appropriate symbol for God's Spirit, since it is the Holy Spirit who performs the works of the ministry through believers. Si Holy Spirit yun. He also heals those who are sick and gives understanding to God's truth to those who wish to hear. Sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin si Lord. Nasa na mga sa tapat, ibinukod ka na, ginawa kang banal, wala ka ng takot, palangit ka, at hindi mo rin ikukundina ang mga nakakasala. Hayaan mong lumapit sa Panginoon, si Lord ang babago sa kanila. Sino rito magdadala ng mga tao palapit kay Kristo? Sabi mo, Amen, Lord. Kaya ka nga in-anoint nung isang linggo at i-anoint kita ngayon for a special purpose in your life. Tayo po'y tumayo at tayo aawit sa Panginoon. Hallelujah. Sige, kung ikaw ay merong hindi pa napapatawad, patawarin mo. Malaking bagay ang pagpapatawad. Sige, forgive. Forgive yourself, forgive others. Release your faith sa Lord. Alam ko, dahil sa mga salitang narinig mo, tumaas ang faith mo. Sino ang tumaas ang faith kay Lord? Sino in love na in love kay Holy Spirit? Sino yung alam mong ikaw ay palangit? Sinong alam mong hindi mo kayang maging perfect? Salamat sa perfection ni Lord na nasa iyo. Amen? Close your eyes. Hilingin mo ngayon sa Panginoon. Ikaw ay pipila. Ano ba yung gusto mo? I-anoint kita for a special purpose. Hindi ko alam ang purpose, hindi ko alam ang calling mo. I remember my life. Step by step, hindi ko alam na ako'y magiging pastor. Pero, I desire to know God even more. Si Lord ang pinagmula noon. Wala akong pwedeng ipagmalaki. Ninasa ko na makapaglingkod. Iniiwan ko halos ang tindahan na walang tao. Just for the sake na makapag-win ako ng lost. Humaharap ako sa mga tao kahit ako'y saktan.
Hinahabol ng lasing, hinahabol ng taga. Just to share the good news of salvation. Hindi ko alam na ako pala ay may calling bilang pastor. Kaya ako nagawang iwanan ang tindahan. Hindi dahil ko. Dahil ni Holy Spirit. Hindi ko alam ang calling mo. Kaya ngayon, ang tatanggapin mong anointing is anointing for God's purpose in your life. For you to become effective. For you to run the race victoriously. Sino rito ang alam mo sa sarili mo na ikaw ay nasa takbuhin ng buhay at kailangan mong anointing? Taas ang kamay. Tumatakbo ka at gusto mong magtagumpay ka, taas ang kamay. Sabi ko, tumatakbo ka, gusto mong magtagumpay, taas ang kamay. Lord, nakataas ang kamay ngayon ng bawat isa na nagsasabing kailangan ng anointing mo. Ang iba na may tumanggap na nung isang linggo. Lord, magtagumpay bilang nanay, magtagumpay sa lahat ng assignment, bilang empleyado, bilang negosyante. Hindi lang maging patagumpay, maging successful for your glory. Kaya Lord, salamat for the anointing that you will release today. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, let your spirit move. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire.